Tian Yu. Hindi ko alam, mamamatay ka sa kulungan. Kung sinabi mo lang sa akin ng maaga. Hindi ka sana humantong sa ganito. Mabuti na ring mamatay siya, kung hindi. Hindi sana tayo makakasal ng ganito kabilis. Ang mga salitang ito, itago mo na lang sa puso mo. Sige, susundin ko lahat ng gusto mo. Kaarawan mo ngayon, hipan mo na ang kandila. Maligayang kaarawan. Salamat, mahal. Magpahinga ka na ng mapayapa, huwag ka nang magpakita sa susunod na buhay. Halika, uminom tayo. 4 na taon kong niligawan si Ye Lingshen. Bago nalugi ang pamilya Ye, ibinigay ko ang lahat para suportahan siya, kapalit ng 3 taong kasunduan sa kasal. Pero sa huli, siya at ang kanyang unang pag-ibig, ipinakulong ako, hinayaan akong mabulok sa kulungan, at mamatay ng may galit, kumain ng cake, sige. Ang pangit. Nandyan pa siya, ipagdiwang natin ng magkasama. Tagay, ex-husband. Punyeta ka. Hindi ba patay na ako? Kate. Bumalik ako, 1 buwan bago matapos ang kasal. Tara, halika na, halika, halika, uminom tayo, uminom tayo. Tara, 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 15, 15, labas, labas, sasali ako, 15. Mauna ka nang uminom, 15, taya sa malaki. Tian Yu, ang cake na pinadala mo, bakit ngayon lang dumating? Sabi ni Boss Ye, kung hindi ka dumating sa loob ng 10 minuto, maghihiwalay na kayo agad. Sige. Maghiwalay kung maghiwalay. Sabihin mo kay Ye Lingshen, bumili siya ng sarili niya mula ngayon. Wala na akong pakialam. Ang lakas ng loob niyang magsalita sa akin ng ganyan. Dati, kapag sinabi ni Boss Ye na pumunta sa silangan, hindi siya maglalakas loob na pumunta sa kanluran. Bakit siya nagkakaganito ngayon? Sally, 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 uminom tayo, uminom tayo. Sige. Ang galing. Anong nangyari? Siya. Sabi niya. Mula ngayon, ang mga bagay tungkol sa inyo, wala na siyang pakialam. Nababaliw na ba siya? Gusto ba niyang makipaghiwalay? Anong nangyayari? Xuanshen. Dati, si Lin Tianyu. Hindi ba't sinasamba ka niya na parang Diyos? Oo nga. Oo, ang bilis naman. Siguradong may problema. Oo, sinadya niyang sabihin yun. Nagsisinungaling siya. Ang 3 taong kasunduan natin sa kasal ay matatapos na, sa 1 buwan. Lin Tianyu, siguradong gusto mong samantalahin ang oras na ito, para sadyang balewalain ako, para magbago ang isip ko. Hindi ako magpapaloko sa kanya, kailangan kong kumalma. Masyado nang mayabang itong si Lin Tianyu. Hindi ba't lagi niyang tinatrato si Ye Lingshen, na parang isang diyosa? Oo, 3 taon pa lang kayong kasal, hindi ka na niya pinapansin. Lumalaki na ang ulo niya, hayaan mo na, wala yun. Baka may ginagawa lang siya ngayon. Ang mga ganitong makasariling tao, hindi dapat pinagtitiisan kahit 1 araw. Hiwalayan mo na agad. Kayo ni Wang Haochen, kayo ang talagang para sa isa't isa. Kanina habang kumakanta kayo, ang bagay niyo tingnan. Bakit hindi pa rin siya tumatawag? Wala man lang kahit 1 mensahe. Dati, bawat ilang minuto, tinatanong niya kung nasaan ako, kung anong ginagawa ko. Akala mo ba hahanapin kita dahil dito? Napakawalang hiya. Xuanshen, matagal na tayong hindi nagkikita. Bakit hindi tayo humanap ng lugar para mag-usap? Patay. Nasa kanya pa rin. Ang karamihan sa mga kontrata ng grupo. Gusto na naman niyang mag-renew. Pero binabalewala niya ako. Siguradong nagpaplano siyang gamitin ang grupo para bantaan ako. Lingshen. Lingshen.
Pasensya na. May gagawin pa ako ngayon. Mauuna na ako, ha? Sige, unahin mo muna yan. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Muntik ko na siyang makuha ngayon. Panghabang buhay. Lin Tianyu. Lin Tianyu. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Nasaan ka? Hindi ba't dati? Ang aga mong umuwi. Bakit ako ang kailangang kumontak sa kanya? Dapat siya ang unang kumontak sa akin. Bakit niya ito ipinadala? Kung makikita ito ng mga kliyente, anong iisipin nila sa akin? Panghabang buhay. Panghabang buhay. Lin Tianyu. Lin Tianyu. Ang lakas ng loob mong baban ako ng telepono. Lin Tianyu, makikipaghiwalay ako sa'yo. Palalayasin kita sa Ye Group. Hao Chen, huwag kang mag-alala. Gustong-gusto ko na siyang hiwalayan. Kapag natapos na ang 3 taong kontrata, gustong-gusto kong makita siyang lumuhad. At magmakaawa sa akin, nakakadiri. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi? Sa kontrata natin nasa loob ng 3 taon. Hindi mo ako pwedeng pakialaman. May iba ka sa puso mo. Nangako ako sa'yo, at tinupad ko yun. Ngayon, tapos na ang kontrata. May kailangan akong sabihin sa'yo. Gusto mong i-renew ang kontrata natin. Gusto kong makipag-diborsyo sa'yo. Ano? Gusto mong makipagdiborsyo sa akin. Alam kong kinamumuhian mo ako nitong mga nakaraang taon. Ako ang may mali. Akala ko mapapalambot ng katapatan. Ang isang taong walang puso. Ngayon, tapusin na natin agad ang proseso, para wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Lin Tianyu, anong ibig mong sabihin? Kung makapagsalita ka, parang gustong-gusto mo na akong iwan. Mabuti naman. Matagal ko na ring hinihintay ang diborsyong ito. Sabihin mo nga, kailan natin aayusin? Gusto ko sanang pumunta na ngayon. Pero sarado na ang Civil Affairs Bureau. Bukas ng alas 8 ng umaga. Huwag kang mail late. Lin Tianyu, ganito mo ba ako kinamumuhian? Yung 3 taon nating pinagsamahan. Peke lang ba ang lahat ng yun para sa'yo? Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Hello, gusto ko pong makipagdiborsyo. Kailangan ko lang kumpirmahin kung sigurado na ba kayong dalawa sa desisyong ito. Sigurado po ako. Mukhang hindi pa po masyadong sigurado ang asawa nyo. Sigurado ba kayong dalawa na napag-usapan nyo na ito ng maayos? Hindi sa ayaw niya. Mas nagmamadali pa nga siya kaysa sa akin. Wala na kaming nararamdaman sa isa't isa. Ay proseso nyo na po. Kahit may kulang off period pa, na 30 araw. Hahanap na ako agad ng malilipatan, para makabukod na. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako makikialam sa inyo ng ibang tao. Wala ka naman talagang karapatang makialam sa akin. Hindi ko kukunin ang bahay at kotse. Ang gusto ko lang ay ang sahod ko sa Ye Group. Huwag kang mag-alala. Magre-resign ako sa lalong madaling panahon. Ang bilis mo namang putulin ang ugnayan natin. Kapag umalis ka sa Ye Group, paano ka na mabubuhay? Saan ka pupunta? Ang dami mong pinaghirapan sa Ye Group sa loob ng maraming taon.
Huwag mong sabihin. Iiwan mo na lang ang lahat ng yun. Napakadali para sa iyong sabihin yan. Sinong nakakaalam kung balak mong itakas ang mga kontrata ng kumpanya? Hindi na kailangang mag-alala pa si President Ye tungkol dyan. Saan ka makakahanap ng trabahong may 3,000 sahod? 3,000. Anong nangyayari? Huwag mong sabihing hindi mo alam na ang basic salary ko sa Ye Group ay 3,000 lang. Paano mangyayari yun? Isa kang high-level executive sa kumpanya. Lahat ng kontrata ay dumadaan sa'yo. Paanong naging 3,000 lang ang sahod mo? Pakiusap, President Ye, mula ngayon. Bawasan mo ang pag-aalala sa first love mo. At pagtuunan mo ng pansin ang mas mahalagang bagay. Noon, ibinigay ko ang lahat ng yaman ko para saluhin ang pagkalugi ng Ye Group. Ngayong aalis na ako. Ano man ang mangyari sa kumpanya, wala na akong pakialam. Ako. Sige. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Huwag na. Mas mabuti pang bumalik na agad si President Ye para ayusin ang sarili mong gulo. Ang operasyon ng grupo ay hindi kailanman nagkaroon ng problema. Kung totoo ang sinasabi niya, ang pagbawas ng sahod ay isang malaking issue. Dapat matagal na itong naging magulo. Posible kaya, gusto lang ni Lin Tianyu na makuha ang simpatiya ko, kaya siya nagsisinungaling. Ye Lingshen, ito ang mga detalye ng transaksyon na hinihingi mo. Totoo pala ito. Hindi lang pala isang tao ang binawasan ng sahod. Hindi ko inaasahan. Totoo pala lahat ng sinabi niya. 3 taon ng pagtitiis, pero wala man lang siyang sinabi sa akin. Tawagin mo si Wang Haochen para sa akin. Sige. Hinahanap mo ba ako? Anong problema, Xuanshen? Pinapanta kita dito para magtrabaho. Mula ngayon, tawagin mo akong boss Ye sa kumpanya. Pagkatapos naming maghiwalay ni Lin Tianyu, ang posisyon niya. Siyempre, ipapasa ko sa iyo, kung mananatili ka pa sa kumpanya, at tatawagin mo akong ganyan. Kapag narinig ng iba, ano na lang ang iisipin nila? Alam ko. Wala namang ibang tao ngayon, di ba? Sa harap ng iba. Siyempre tatawagin kitang boss Ye. Tatanungin kita. Nabawasan ba ang sahod mo? Wala naman. Bakit? Ang sahod ni Lin Tianyu ay binawasan sa loob ng 3 taon. Hindi lang siya. Maraming tao sa grupo ang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Imposible naman yata. Paano nangyari ito? Ipinapaubaya ko na sa iyo, kung maayos mo ang bagay na ito. Bukas, ang trabaho ko, ikaw na ang papalit. Direkta kang makikipag-ugnayan sa pangunahing negosyo ng grupo. Gagawin ko ang misyon. Ano bang dapat imbestigahan? Kung hindi dahil sa mga taong inilagay ko noon. Saan ako kukuha ng pera para mag-aral sa ibang bansa? Ito ang buhay. Sa nakalipas na 3 taon, anong klaseng buhay ba ang naranasan ko? Siya yun. Ikaw si Lin Tianyu, di ba? Sabi ni Kuya Chen, ikaw ang bubugbugin namin. Tumawag na ako ng pulis. Umalis na kayo. Ang lakas ng babaeng ito. Tara na. Ang restaurant na ito. Ang dati kong boyfriend, madalas akong dalhin dito. Ang bait talaga ni Hao Chen. Inaalam pa niya ang mga gusto ko. Waiter.
Hinaan mo ang boses mo. Okay lang yan. Pakicheck nga ang mga coupon na ito. Pasensya na po, sir. Expired na po ang mga coupon na ito. Kahit isa walang magagamit. Nananaga ba kayo ng customer? Irereklamo ko kayo. Tama na. Kung expired na, edi expired na. Isang pagkain lang naman ito. Anong tama na? Bakit hindi pwedeng gamitin? Baka naman gusto mo lang. Ibulsa ang mga coupon. At lokohin ako sa pera ko. Wala ka bang hiya? Paano mo nasasabi yan sa akin? Tama na, Wang Haochen. Wala naman siyang ginawang masama. Bakit mo siya pinapahirapan ng ganito? Xuan Shen, huwag ka nang makialam. Hindi ito tungkol sa pera. Nasaan ang manager nyo? Palabasin mo siya. Kung silintian nyo yan, hindi niya magagawa ang ganitong kaiyahiyang bagay. Sir, welcome po kayong kumain dito. Pero kung may iba pa kayong kailangan, hindi po kayo masikaso ng aming restaurant. Pasensya na po, madam. Hindi ko po napansin na nandito kayo. Kasalanan ko po. Kilala niyo po ako. Kayo po ang kasama ni Mr. Lin Tianyu. Siyempre po kilala ko kayo. Nagbilin po ang boss namin. Naasikasuhin kayo ng mabuti at si Mr. Lin. Ang pinakamalaking kakumpetensya ng Ye Group noon. Ang female CEO ng Xia Group. Noon, sila ni Ye Lingshen ay nag-aagawan sa isang napakahalagang kontrata. Bigla siyang umatras. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Sabihin mo nga, paano mo ako balak pasalamatan? Ikaw ang bahala. Kung hindi dahil sa'yo ngayong gabi. Baka, dito na ako natapos. Ano sa tingin mo? Kung iinom ako kasama mo. Si Ye Lingshen, hindi naman siguro magagalit, di ba? Huwag kang mag-alala, nagbibiro lang ako. Tatawagan ko na siya ngayon, para sunduin ka ni Ye Lingshen pa uwi. Huwag na. Divorced na ako. Ikaw. Wala na akong mauuwian ngayon. Huwag mo na siyang abalahin. Sa wakas, divorced ka na rin. Ikaw. Hindi nga. Bakit? Nag-divorce ang iba. Ang saya-saya mo. Ako. Ang tagal kong naghintay. Sa wakas dumating din ang pagkakataong ito. Anong sinasabi mo? Hindi marunong kumilati si Ye Lingshen. Problema niya yon. Ako. Iba ako. Kaya, ngayon, sumama ka sa akin pa uwi. Sinasabi mo ba na sinadya ni Lin Tianyu, nasabihan ng boss niyo na asikasuhin ako? Opo. Hindi. Wala namang kwenta si Lin Tianyu. Anong asikasuhin? Excuse me po, kaibigan niyo po ba ang lalaking ito? Ito. Kung kaibigan niyo po siya, sabi po ni Mr. Lin, kapag pumunta rito si Miss Ye at ang kanyang kaibigan, pwede pong i-charge sa account niya. Gusto niyo po ba ng ganitong arrangement? Oo. Oo. Siyempre magkaibigan kami. Umorder ka na. Kapag isinasama ako ni Lin Tianyu sa labas, siguradong aayusin niya ang lahat, walang pabigat. Kailangan ko lang mag-enjoy. Hindi tulad ngayon, nagiging katatawanan ng iba. Hayaan mo na, pinili rin naman ni Hao Chen ang pinakamagandang restaurant. Kahit paano, hindi niya ako dinala sa tabi-tabi. Salamat. Sir, kumpleto na po ang mga order nyo. Ano ba ang kinakain ng mga mayayaman? Ang mahal na nga, ang pangit pa ng lasa, ang Wang Haochen ngayon. Kumpara sa nasa alaala ko, yung masayahin at malambing na binata, ay ibang-iba na. Sa mga taon niya sa ibang bansa, ano ba talaga ang natutunan niya? Puro kalokohan. Zuan, nag-book ako ng private cinema, manood tayo ng sine. Sige ba, huwag na, mamaya, gusto ko nang umuwi at magpahinga. Kung ganun, paano kung mamasyal na lang tayo? Masyadong maraming nangyari lately. Medyo pagod ako, ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Para makasama ka ng matagal. Tama na, huwag ka nang magsalita, pagod na talaga ako. Zuan. Kung si Lin Tianyu ang kaharap ko.
Hinding-hindi niya ako kukulitin. Sa halip, ihahatid niya ako pauwi ng may paggalang. Hindi ba nasa bar ako? Saan ito? Naalala ko na. Nakita ko si Xia Shaoxin. Tama. Si Xia Shaoxin nga. Bakit ka nasa kama ko? Ako. Ako. Anong ibig mong sabihing nasa kama mo? Bahay ko to. Sige. Bahay mo. Kung saan mo gusto matulog, doon ka. Pero hindi ka rin pwede. May multo sa kwarto ko. Oo, may multo sa kwarto ko. Hindi ako makatulog. Natatakot ako. Kaya pumunta ako rito. Sino namang maniniwala? Hayaan na nga. Nakikitira lang ako rito. Kung anong gusto niyang sabihin, yun na yun. Sige. Naniniwala na ako. Kung ipipilit mong matulog dito ngayong gabi, babantayan na lang kita. Kapag nakatulog ka na, saka ako. Sabihin mo nga, ako at ang asawa mo, mali, ex-wife mo. Sino ang mas maganda? Bakit mo naman tinatanong yan? Pareho kayong maganda, kung ganun. Binata ka. Dalaga ako. Tayo. Boss Xia. Kaka-divorce ko lang. 30 araw na kulang off period. Hindi pa tayo tuluyang hiwalay. Oh, sige. Nakabalik ka na. Kakaluto lang ng pagkain. Kumain na tayo. Nilalagnat ako. Xuanshen, may sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo na. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Huwag mo munang ibaba. Wala naman itong masyadong mahalaga. Kaya lang. Pwede ba akong humiram ng pera sa'yo? Ngayon. Uutang ka na naman. Ang laki ng gasto sa ibang bansa. Wala akong naipon eh. Magkano ba ang hihiramin mo? Hindi naman malaki. Mga 100,000 lang. Nakakatawa talaga. Walang pakialam kahit may sakit ako at masama ang pakiramdam. Gusto pa ring umutang. Kung si Lin Tianyu ito, hinding-hindi niya ito hihilingin. Bakit ka nakahiga sa sahig? Bakit ka nakahiga sa sahig? Bumangon ka na, malamig sa sahig. Ang init mo. Teka lang, kukuha ako ng gamot at tubig para sa'yo. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Hiwalay na tayo. Hindi na siya babalik. Kung makikita ko siya bukas, kakausapin ko siya ng maayos. I-renew ang kontrata ng 3 taon. Pwede naman. Tianyu. Bakit ka nandito?
Bakit kayo magkasama? Saan ka galing? Hiwalay na tayo. Kung saan man ako pumunta, at kung sino man ang kasama ko, wala ka nang pakialam doon. Pasensya na sa abala. Teka lang. Ang galing mo, Lin Tianyu. Hindi pa tayo hiwalay. Nag-uwi ka na ng ibang babae sa bahay. At ikaw, Xia Shaoxin. Huwag mong isiping hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ka umatras sa proyekto. Ano bang nasa isip mo? Umatras na nga siya. Ano pa bang gusto mo? Kailangan ba talagang magpatayan bago ka makontento? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kanya? At saka, ang pag-uwi mo kasama siya. Ano bang ibig sabihin nito? Nagyayabang ka ba na may sasalo na sayo bago tayo magpakasal? Nangako ako na hindi ako makikialam sa buhay mo. Sige. Tinupad ko ang pangako ko. Pagkatapos nating maghiwalay, hindi pa rin ako makikialam sa buhay mo. Kaya sana ay respeto mo rin ako. Huwag kang makialam sa buhay ko. Pwede ba? Alam ko na. Bago pa man tayo maghiwalay, may relasyon na kayo, no? Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Kung hindi dahil kay Xia Shaoxin, matagal na sana akong pinatay ng first love mo. Anong nangyari? Paano nangyari yun? Anong nangyari? Kung hindi dahil kay Xia Shaoxin, matagal na sana niya akong pinatay. Si Xia Shaoxin ang nagligtas sa akin. Kaya kami nagkasama. Hao Chen. Hindi ganoong tao si Hao Chen. Kagabi, magkasama kaming kumain sa restaurant. Paano kanya sasaktan? Kung ayaw mong maniwala, wala na akong magagawa. Kagabi, si Wang Hao Chen ang nag-utos na bugbugin si Lin Tianyu. Dinala namin sa presinto ang taong yun. At umamin din siya na si Wang Hao Chen ang nag-utos sa kanya. Sige. Kahit na totoo yan. Bakit? Kayo magkasama. Bakit ikaw ang naghatid sa kanya pabalik? Kung hindi ko siya ihahatid, baka bugbugin ulit siya. Empleyado ko siya. Siyempre nag-aalala ako sa kaligtasan niya. Anong empleyado mo? Hindi ka pa nagre-resign sa Ye Group, at hindi mo pa nipapasa ang mga trabaho mo. Ang bilis mo naman, nakahanap ng bagong kumpanya. Ako na ang bahala sa pagpapasa ng trabaho. Hindi mo na kailangang mag-alala. Ang Ye Group. Nandyan ang dugo at pawis mo. Ang bilis mo naman akong iwan para sumama sa kanya. Huwag mong isipin na kapag umalis ka, wala na akong magagawang maganda. Hindi na kailangang mag-alala ni President Ye sa sweldo niya. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamataas na sweldo sa industriya. Sigurado akong mas mataas ito kaysa sa ibinibigay ng Ye Group. Sige. Mabuti naman. Sana maging matagumpay ang kinabukasan nyo. Sana rin. Maipasa mo na agad kay Hao Chen ang mga trabaho mo. Ipapasa ko kay Hao Chen. Sigurado ka ba sa kakayahan niya? Kaya ba niya? Hindi ako naniniwala na hindi natin kaya nang wala si Lin Tianyu. Kung wala si Lin Tianyu, may iba pa namang papalit. Akin ang Ye Group. Hindi kay Lin Tianyu. Nasaan si Manager Lin? May kontrata siyang kailangang tingnan. Kailangan natin si Manager Lin para dito. Nasaan siya? Hindi ko rin maintindihan. Kailangan kong tanungin si Manager Lin. Bakit hindi siya pumasok ngayon? Hindi ko alam. Anong nangyayari, Liu Yao? President Ye, marami tayong kontrata na nakahold ngayon. Ang proseso, lahat nakatigil kay Lin Tianyu. Kailangan niya itong asikasuhin. Paano naman ang iba? Ang laki ng Ye Group. Hindi ba tayo makakagalaw nang wala si Lin Tianyu? Ang iba, hindi rin pamilyar sa core business. May mga tao pa, natatakot na hindi mapantayan si Lin Tianyu, kaya hindi maglakas loob na tanggapin. Mga walang kwentang tao, ako na mismo ang titingin. President Ye, heto na ang mga dokumentong hinihingi mo. Ang dami naman ito. Hindi ko ito matatapos kahit isang buwan. Bahagi pa lang iyan. At saka, iyan ang trabaho ni Lin Tianyu sa loob ng isang linggo. Wala talaga akong maintindihan.
Ganito pala kalaki ang pressure ni Lin Tianyu, pero wala talaga akong alam. Kung gusto niyang manatili, siguradong malaking tulong siya sa grupo. Hiwalay na kami. Saan ako pupunta? Kung sino ang kasama ko, wala kang pakialam. Nakapagdesisyon na rin naman siya. Bakit ko pa siya iisipin? Ikaw, tawagin mo si Wang Haochen. Anong problema, Xuan Shen? Bibigyan kita ng pagsubok. Kara-rating ko lang, pagsubok na agad. Masyado namang maaga. Ang mga kontratang ito, kailangan mong suriin at itama. Kontaken ang mga partner, tapusin sa lalong madaling panahon. Tingnan ang mga kontrata, walang problema. Ano ba to? Hindi ko maintindihan. Gusto ko lang namang palitan si Lin Tianyu sa posisyon niya. Hayaan ang iba na magtrabaho, para ma-enjoy ko ang bunga ng paghihirap nila. Siguradong mabubuko ako nito. Xuan Shen, ang trabaho ni Manager Lin, huwag mo na lang ipagawa sa akin. Kung hindi, baka may masabi ang iba, parang inaagaw ko ang credit niya. Hindi ko akalain na ganito kabuti ang pagkatao ni Hao Chen. Kahit sinabi ni Lin Tianyu na wala siyang kakayahan, basta mabuti ang pagkatao, mabuti pa rin iyon. Sige, naiintindihan ko. Mabuti at may ganyan kang intensyon. Ayos lang din. Kokantaken ko na ngayon si Lin Tianyu. Bumalik ka at makipag-ugnayan sa kanya para sa trabaho. Pasensya na, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Nasaan ka? Bumalik ka agad sa kumpanya ngayon din. Kailangan mong asikasuhin ang isang kontrata. Pasensya na, President Ye. Nag-resign na ako. Ano? Hindi ba? Tatapusin mo muna ang trabaho bago ka umalis. Pumayag nga ako. Pero hindi ko sinabing agad-agad. Aasikasuhin ko muna ang mga bagay-bagay. At saka, ang pag-asikaso sa negosyo ng dating kumpanya, nakadepende sa personal kong kagustuhan. Hindi dahil sa isang salita mo, kailangan ko nang magmadali papunta dyan. Ang lakas ng loob niyang baban ako ng telepono. Sobra na ito. Itong si Lin Tianyu, nahihiya akong sabihin noon. Nung tinuturuan niya ako sa trabaho, hindi niya ako pinapansin. Wala siyang pananagutan. Wala na tayong magagawa, ngayon. Sa iyo ko na lang ito ipagkakatiwala. Basta maayos mo ang mga problemang ito, ay po-promote kita at dadagdagan ang sweldo mo agad, para palitan ka ni Lin Tianyu. Walang problema. Ano bang klaseng tao yan? Ganyan man amit. Ano bang ipinagmamalaki niya? Kapag nakikita ko ang ganyang pagmumukha ng isang kontrabida, nandidiri talaga ako. Magsalita kayo, lumabas kayo at magsalita, hali kayo. Hindi nagtatrabaho ng maayos sa oras ng trabaho. Nakikichismis lang. Gusto niyo bang sisantehin kayo ni Boss Ye? Hello, Boss Du. Bilisan nyo ng pirmahan ng kontrata sa Ye Group. Wala akong oras maghintay. Sino ka ba? Nasaan si Lin Tianyu? Bingi ka ba? Pumunta ka rito ngayon para pumirma ng kontrata. Umalis na si Lin Tianyu. Baliw. Sinasabi ko sa iyo, kaming Tianpeng Pictures. Kinakansela na ang kontrata sa Ye Group ninyo. Lahat ng nakaraang kooperasyon na nag-expire na. Hindi na i-renew. Kung gusto ninyong mag-renew, maliban kay Lin Tianyu, wala nang ibang pwedeng kumausap sa akin. Hello. Hello. Naspoil ba siya ng sobra ni Boss Ye? Iniisip niya na lahat ng tao kailangan siyang suyuin. Kaya nga tingnan natin kung paano niya aayusin ito ngayon. Hindi ako makapaniwala, nakakampihan pa rin siya ni Boss Ye ngayon.
Sige, magsalita pa kayo. Sasabihin ko kay Boss Ye, na sisantihin kayong lahat. Gawin nyo na lang ang trabaho nyo. Basurang kliyente, ano bang ipinagmamalaki mo? Teka lang. Itong si Boss Do ay ang pinakamahalagang partner ng Ye Group. Kung mapapaalis ko siya, sisisihin ako ni Xuanshen. Baka maghiwalay pa kami. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Xuanshen, masama ito. May isang Boss Do na nagpupumilit kanselahin ang kontrata. Boss Do. Iyon ba ang pinakamalaking partner ng Ye Group? Anong nangyari? Hindi ko rin alam eh. Siya, pinangalanan niya si Lin Tianyu at gusto niyang humingi ito ng tawad. Kasalanan lahat ito ni Lin Tianyu. Pinapahamak niya ako sa kritikal na sandali. Hindi kita mapapatawad. Ang pagkakamali ni Lin Tianyu. Hayaan siyang lumutas nito. Secretary Liu. Kontaken mo ulit si Lin Tianyu. Pabalaykan mo siya. Boss Lin. Hindi ko siya makontak. Ano? Hello. Nandito ako para mag-resign. Mag-resign. Gusto mong mag-resign? Ako, tatanungin ko muna si Boss Ye. Hello. Boss Ye, yung Lin Tianyu na yun, gusto raw mag-resign. Ano? Talagang gusto niyang mag-resign. Opo. Bakit ganito? Akala ko ba'y sinabi mo lang iyon dahil sa galit? Sinabi lang ng basta-basta. Hindi ko inaasahang totoo pala. Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Asikasuhin mo para sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Pwesto ko ito. Sinong nagsabing umupo ka riyan? Ang lakas ng loob mong bumalik. Umalis ka riyan. Ayokong ulitin ang sinabi ko. Hoy. Ikaw nga. Nangangawit ang binti ko. Halika rito at masahiin mo. Ako. Ang lalaking ito, ano bang binabalak niya? Sino pa nga ba, bukod sa iyo? Sino pa ba ang walang kwenta rito? Kalokohan. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ka na magtatagal sa pagiging arogante mo. Hindi ba't binibigyan kita ng pagkakataon? Hindi ba't gusto mong magpakitang gilas sa harap ni Boss Ye? Pinagbabantaan mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo, kahit na mamatay ako, kahit tumalon ako rito. Hindi. Kuya. Ayos lang ba ang diin? Iba talaga si Manager Lin. Pagdating pa lang, napasunod na agad. Si Wang Haochen. Mukhang, mas matimbang pa rin si Manager Lin sa puso ni Boss Ye. Namemersonal ka na. Kahit pagmamasahe, hindi mo magawa ng maayos. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang kaya mong gawin. Itapon mo nga itong basura. Huwag kang hamarang-harang dito. Lin Tianyu. Manager Lin, sa ginagawa mong ito kay Wang Haochen, hindi ka ba natatakot na magsumbong siya kay Boss Ye? E di magsumbong siya. Nag-resign na ako. Anong dapat kong ikatakot? Magre-resign ka na. Akala ko chismis lang iyon. Sa relasyon ninyo ni Boss Ye, hindi naman yata dapat. Tama na. Aalis na ako. Hindi naman ako mamamatay. Tingnan nyo nga ang mga sarili ninyo. Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Kayo talaga. Dapat nga matuwa pa kayo para sa akin. At saka, hindi lang ako magre-resign. Pagkalipas ng isang buwan, formal na kaming magdidiborsyo ni Ye Lingshen. Ako. Malaya na. Magdidiborsyo na si Manager Lin. Hindi ba't mahal na mahal niya si Boss Ye? Bakit biglaan naman yata ang diborsyo? Sige na.
Sige na, pag-alis ko sa Ye Group, magtatayo ako ng bagong kumpanya. Magsisimula ulit ako. Kung may gusto kayong mangyari balang araw, pwede ninyo akong lapitan anumang oras. Maipapangako ko. Hindi bababa sa sahod ninyo ngayon ang ibibigay ko, basta't may makakain ako. Hindi kayo magugutom. Manager Lin, sasama ako sa iyo. Ako rin, sasama rin ako sa iyo. Isama mo ako. Xuanshen. Itong si Lin Tianyu, hindi lang hindi maayos ang turnover ng trabaho. Pinamasahe pa niya sa akin ang mga binti niya. Masahe sa binti. Ang lakas ng loob niya. Ang pag-asikaso sa mga negosyo ng dating kumpanya ay nakadepende sa sarili kong kagustuhan. Hindi dahil sa isang salita mo, ay kailangan ko nang pumunta doon. Dati, dahil alam kong mahal niya ako, pwede akong magwala ng walang pakialam. Pero ngayon, desidido na siyang makipagdiborsyo, kaya magpigil ka muna. Magtiis ka muna, pagkalipas ng ilang panahon, kapag natapos na niya ang pag-resign. At tapos na ang proseso, magiging maayos din ang lahat, magtiis. Sa harap ng maraming tao, pinamasahe niya sa akin ang mga binti niya, nakakahiya kaya. Lumabas ka muna, may kailangan lang akong asikasuhin. Asikasuhin mo siya. Hello. President Ye. Natanggap na ng aming ampunan ang iyong donasyon, Director. Ang mga bata, gusto kang pasalamatan ng personal. Tingnan mo, kung kailan ka libre, bumisita ka naman dito. Huwag na siguro akong pumunta. Ang totoo, ang pag-donate ko, ay hindi para pasalamatan ako ng lahat. President Ye. Gustong-gusto ka talagang makita ng mga bata. Sige, pupunta ako bukas. Sige. Director, matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ang kalusugan mo kamakailan? Malakas pa rin ang katawan ko, kaya pa kitang samahan, bata ka, ng isa pang 20 taon. Sa totoo lang, ang tagal mo nang hindi umuwi. Bukas na lang kaya. Bukas, may darating na mahalagang bisita. Umuwi ka rin para asikasuhin siya. Zu, sige. Siguradong pupunta ako. President Ye, sa totoo lang, ilang taon na ang nakalipas. Ang ampunan natin ay mahirap at napag-iwanan. Kulang sa damit at pagkain. Mabuti na lang at nandyan ang tulong ninyo. Ang mga bata sa ampunan natin ay naging maayos na. Isang karangalan para sa akin na makatulong sa director at sa mga bata. Isang karangalan ko. Huwag mong maliitin ang maliit na lugar na ito. May mga magagaling na tao na ring nanggaling dito. Siya nga pala, taon-taon siyang bumabalik para mag-donate. Siya ang pinakamalaking donor natin dito. Akala ko ako ang pinakamalaking donor. Nag-donate ako sa pangalan ng kumpanya, para itaas ang social value ng kumpanya. Pero ang taong ito, hindi naghahanap ng kasikatan. Gusto lang niyang tumano ng utang na loob. Gwapo ang batang ito. Bata pa. Nakapag-ipon na ng daan-daang milyong asset. Dapat sana ay may magandang kinabukasan siya. Sayang nga lang. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Nagpakasal sa taong hindi niya mahal. Direktor, ganoon din ako. Nagpakasal sa taong hindi ko mahal. At hindi man lang ako naging masaya. Tama. Maaari mo bang ikwento pa sa akin ang tungkol sa kanya? Tamang-tama, President Ye. Dito na kayo kumain. Babalik din siya mamaya, naniniwala ako. Marami kayong mapag-uusapan. Mag-usap kayo mamaya. Marami pang gagawin sa kumpanya. Sina Lin Tianyu at Wang Haochen. Marami pang issue. Hindi na ako kakain. Ate, gusto ko nang kumain. Sige. Kuya. Kuya. Sino ba talaga itong napakabait na tao? Ang babata pa ng mga bata. Palagi kong iniisip na ang pagkatao ang tunay na sukatan ng isang tao.
Huwag mag-agawan, mayroon para sa lahat. Imposible. Boses ito ni Lin Tianyu. Para lang pakasalan ako, nagbayad siya ng daan-daang milyon. Hindi ba't pera iyon ng pamilya niya, na basta-basta na lang Wanoldez? Xuanshen, binugbog na ako ni Lin Tianyu ng ganito. Paano kung manatili ka muna at samahan ako? Wala akong ugali na manatili, para samahan ng isang tao magdamag. Magpahinga ka na ng mabuti. Xuanshen, Zuan. Nung umalis si Lin Tianyu, ang ekspresyon niya ay parang, magiging magkaaway na kami sa hinaharap. Hindi ko pwedeng mawala, ang ganitong kagaling na katulong. Kailangan kong bumalik at komprontahin siya. Ang pagkainggit sa talento ng iba, may hangganan din. Lin Tianyu. Nasaan na siya? Umalis na naman ba siya? Siguradong si Xia Shaoxin, ang nagdala sa kanya paalis. Hindi pwede, kailangan ko siyang tawagin pabalik. Ang susi ng kwarto niya. Huwag mong sabihin. Talagang lumipat na siya. May kailangan ka ba? Kailan ka pa lumipat? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ano ba ang tingin mo sa akin? Hindi ba't ito naman ang araw na hinihintay mo? Binugbog ko na ang pinakamamahal mo. Kung hindi ako aalis, ano pang gagawin ko? Hihintayin kong komprontahin mo ako. Hindi ba 3 taon mo nang inaasam ang araw na ito? Tapos tatawag ka pa para tanungin kung bakit? Ayos ka lang ba? Kung ngayong gabi, hindi kita pinilit na humingi ng tawad. Hindi ba? Hindi ka sana aalis ng ganoon kabilis. Kakalipat ko lang ng bahay. Busy pa ako. Teka lang, may sasabihin ako sa'yo. Ayokong makinig. Hanggang dito na lang. Ayoko na kitang makita pa. Binabaan na naman ako ng telepono. Umalis na nga siya. Wala na ba akong karapatang magalit pa? Total umalis na rin naman siya. Matagal ko na siyang gustong palayasin. Hindi ba't ayaw niya na akong makita? Bakit tumawag na naman? Boss Ye, pasensya na sa abala ng ganitong oras. Pasensya na talaga. Pero, mayroon akong napakahalagang proyekto. Kailangan ko ang tulong ninyo. Boss Zai, ito ba ay nasa itaas ng Ye Group, ang sikat na Zai Group sa industriya? Walang anuman. Hindi ito abala. Sabihin niyo po, galing sa itaas. Bawal magkamali. Tama. Ang proyekto na pinagtulungan ninyo noon ay napakaganda. Ang natatandaan ko ay si Lin Tianyu, tama ba? Siya na lang. Bukod sa kanya, wala akong tatanggay pang iba na sasali sa proyektong ito. Pero umalis na si Lin Tianyu at hindi rin siya noong nakaraan. Bakit? May problema ba? Wala. Ang plano natin sa kooperasyon ngayon, siguradong magugustuhan ninyo. Kahit na si Hao Chen ay nagawa ng maayos ang trabaho noong nakaraan, pero sa panig ni Boss Zai, kailangan pa rin ng mas may karanasang tao para asikasuhin ito. Baka bukas, may mga dating tauhan na makakagawa nito. Pasok. Boss Ye, nandito ka na. Kakausapin sana kita. Pasensya na Boss Ye, magre-resign na ako. Ano? Boss Ye, magre-resign din ako. Ako rin. Kayo ay. Lahat ba kayo ay para kay Lin Tianyu? Sige. Ang resignation report, aaprobahan ko, pero busy ako ngayon. Lumabas muna kayo.
tayo ay ganito. Paano kung malaman ni Boss Ye? Alam niya. Anong magagawa niya? Sino ba tong nanggugulo sa akin ngayon? Hello. Hao Chen. Hello. Hao Chen. Boss Ye. Bagong proyekto ba? Sige, sige, sige. Ipadala mo sa akin. Sige. Ano raw sabi ni Boss Ye? Oh, wala kang pakialam. Ganito na lang. Ikaw, umuwi ka muna ngayon. Nakakawalang gana. Sa ibang araw na lang. Hindi ko rin maintindihan ito. Ipinadala rin ito sa akin. Pwede akong maghanap ng outsource. Mahirap ito ah. Kailangang dagdagan ang bayad. Magkano? 100,000. Ang lakas ng loob na humingi sa akin ng 100,000. Hayaan mo na. Kahit paano, itong si Ye Lingshan. Baka mag-iba na ang tingin sa akin. Makokontrol ko rin ang yaman niya. Malapit na. 100,000. Sulit. Ibigay mo. ₱100,000. Sahod ko na yan ng 1 taon. Hindi mo naiintindihan. Maiintindihan ko ba? Tapos na agad. Oo. Kamakailan ah. Masyado kang nagpupuyat. Lumabas na ang mga dark circles mo. Umuwi ka na at magpahinga ng mabuti. Ayos lang. Ngayon din. Ipapapromote kita at dadagdagan ang sahod mo. Ikaw ang papalit sa pwesto ni Lin Tianyu. Halika kayo rito. Tingnan nyo. Ano yon? Magtrabaho para sa isang tulad ni Wang Haochen. Kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko gagawin. Hayaan mo na, ayoko na. Kung sino may gusto, siya gumawa. Ilang araw pa lang umalis si Manager Lin. Naging ganito na. Dati, noong nasa grupo pa si Manager Lin, kailan ba nagkaroon ng ganitong problema ang grupo? Oo nga. Hindi ba sabi niya magtatayo siya ng sarili niyang negosyo? Magre-resign ako. Susunod ako kay Manager Lin. Tama, magre-resign din ako. Tama, Terra. Tayo na, Terra. Manager Lin. Bakit kayo nandito? May nangyari ba? Pasok kayo. Manager Lin, ilang araw pa lang kayong umaalis. Pinaupo na agad ni Boss Ye si Wang Haochen. Hindi man lang nagpanggap, nakakadiri. Alam ko na. Wala na akong pakialam sa Ye Group, lahat ng kahihinatnan. Si Ye Lingshan na ang bahala. Hindi ba sabi niyo magsosolo kayo? Kahit saan kayo pumunta, susunod kami. Tama. Sa ngayon, wala pang sigurado. Maaari pa kayong maghintay. Hindi na kami maghihintay. Sumunod sa lalaking yon. Hindi ko na kaya kahit isang araw. Kaya nga, sabihin nyo na, ano ang gagawin natin? Oo, sabihin nyo kung ano ang gagawin. Sige, sige, ang mga intensyon nyo, naiintindihan ko. Dahil nandito na rin lang ang lahat. Ngayong araw, pagdesisyonan na natin, ang direksyon ng ating kinabukasan. Siyempre, dapat katulad ng sa Ye Group, sa parehong industriya, aagawin natin ang kabuhayan nila. Ipakita natin kay Ye Lingshan, ang ating Kuya Lin. Hindi pwedeng apihin ng ganito. Tama. Palakihin at palakasin natin. Pagdating ng panahon, tinatakot mo ang ihi ng batang iyon. Alam kong gusto niyo akong ipaghiganti. Pero sa tingin ko, hindi na kailangan.
Ang ating kinabukasan ay nagsisimula pa lang. Kung ipagpapatuloy natin ang pamilyar na industriya, mataas ang tolerance sa pagkakamali, pero mababa rin ang limitasyon. Tayo dapat gumawa ng kakaiba. Gagawa tayo ng rocket. Gagawa ng rocket. Hindi. Paano mangyayari yun? Sinong marunong niyan? Naipadala na ang proposal kay Boss Zai. Bakit parang kinakabahan ako? Naipadala ba ng hindi man lang sign check? Naniniwala ako sa kakayahan ni Wang Haochen. Siguradong walang problema. Boss Zai, naipadala na namin sa inyo ang proposal. Ang bilis nyo namang tumawag. Ibig sabihin ba nito'y nasiyahan kayo sa proposal? Boss Ye, kung tama ang alala ko, wala naman akong ginawang masama sa inyo, di ba? Boss Zai, may nangyari ba? Hindi ba kayo nasiyahan sa proposal? Nasiyahan. Paano ako masisiyahan dito? Sa ganitong klaseng proyekto, ganito nyo lang ako tatretuhan. Kung wala kayong tao, magsara na lang kayo. Boss Zai, hindi namin kayo binabalewala. Lahat ng ito ay ayon sa inyong mga hinihingi. Hindi ba sinabi ko na, dapat si Lin Tianyu ang gumawa nito? Bakit hindi siya? Paano nalaman ni Boss Zai na hindi ko pinagawa kay Lin Tianyu? Boss Zai, hindi kami nagpalit ng tao. Lahat sila ay mula sa nakaraang batch na gumawa ng proposal. Boss Ye, akala mo ba bulag ako? Tingnan mo nga kung gaano kalaki ang pinagkaiba. Ginagawa mo ba akong tanga? Masyadong mataas ang tingin nyo sa Ye Group. Hindi karapat-dapat ang Zai Group na makipagtulungan sa inyo. Ito ay talagang isang kalokohan. At ang taong gumawa ng nakaraang proposal ay hindi iisang tao. Pumunta ka agad sa opisina ko ngayon din. Anong nangyari, Xuanshen? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari sa proposal na ito? Ito. Hindi ba't maganda naman ito? Paano? Tinatawag mo itong maganda. Ang loika ng wika rito ay magulo. Puno ng mga maling salita. Kahit mga bata sa elementarya hindi magkakamali ng ganito. Tapos ginawa mo pa rito. Ako. Pambihira. Hindi ko man lang tiningnan ng mabuti. Ngayon, si Boss Zai ay pinagalitan na ako. Hindi lang natin nawala ang pagkakataong ito na makipagtulungan. Natatakot ako na sa hinaharap ay magiging mahirap na makipagtulungan muli sa Zai Group. Buisit. Naloko ako. Xuanshen. Nilalagnat ako nitong mga nakaraang araw. Medyo masakit ang ulo ko. Wala ako sa kondisyon. Pangako, hindi na ito mauulit. Ikaw. Sige. Umuwi ka na at magpahinga. Boss Ye, 12 ng empleyado ang nagrereklamo. Tamad daw sa trabaho si Wang Haochen. At binabastos ang mga katrabaho. Tingnan niyo po. Sige. Alam ko na. Aayusin ko ito. Posible kaya na mali talaga ang pagkakakilala ko kay Lin Tianyu. Imposible. Lahat ng dokumento, lahat ay galing kay Wang Haochen. Siya mismo ang nagbigay sa akin. Kahit si Liu Yao ay makakapagpatunay. Kung si Liu Yao at Wang Haochen ay magkasabwat para lokohin ako. Kung ganoon, magkakaroon ng saysay ang lahat. Pero hindi dapat. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa akin. Bakit niya tutulungan si Wang Haochen? Bakit naman niya gagawin iyon? Anong dahilan niya?
Boss Ye, ang sales department, sunod-sunod na tinatanggihan ang mga partnership. Sabi ng marketing department, lahat ng kliyente nila ay gustong kanselahin ang kontrata. Ngayon, ang reputasyon ng Ye Group ay bagsak na bagsak, hindi na kinakaya ng PR department. Sige, alam ko na. Si Boss Zai ang nagbunyag tungkol sa problema sa partnership ng Ye Group. Nagkakagulo na ang buong industriya. Pero ang mga ganitong sitwasyon, sa loob ng 3 taon, ay hindi pa nangyari kailanman. Wang Haochen. Nitong mga nakaraang araw, ano ba talaga ang ginagawa mo? Paano kung malaman ni Boss Ye na ang nakaraang batch ng mga proposal ay lahat ginawa ni Lin Tianyu? Anong gagawin natin? Tama. Wala na siya rito. Sino pa ang magbubunyag? Pero, salamat sa iyo ngayon ha. Kung wala ka, hindi ko na talaga kaya itago. Pero hindi ko talaga inasahan. Naaalis agad si Lin Tianyu. Ngayong umalis na siya. Kung may trabaho pa sa susunod, hindi ko na alam kung saan ako magnanakaw. Hindi na natin siya kailangan sa susunod. Wang Haochen. Sino yan? Sino yan? Anong ginagawa mo? Liu Yao. Xuan Shen. Boss Ye. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang usapan nyo kanina. Narinig ko ng malinaw sa labas ng pinto. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Ako. Hindi pwede. Trabaho lang ang mawawala kay Liu Yao. Pero ang natitirang bahagi ng buhay ko ay nakataya na kay Ye Lingshen. Hindi ako pwedeng sumuko. Ngayon din. Kunin mo na ang mga gamit mo. At lumayas ka sa harapan ko. Xuan Shen. Xuan Shen. Xuan Shen. Xuan Shen. Makinig ka sa akin. Nabulag lang ako. Masyado lang akong naiinggit kay Lin Tianyu. Patawarin mo na ako, please. Hindi ko na uulitin. Alang-alang sa pagligtas ko sa'yo noon. Sige na. Xuan Shen. Huling pagkakataon na to. Bumaba ka sa pinakamababang posisyon. Ako. Kapag may narinig pa akong nagrereklamo tungkol sa'yo, lumayas ka na agad. Pinakamababang posisyon. Ordinaryong empleyado. Gagawin mo akong ordinaryong empleyado. Mabuti pang mamatay na lang ako. Xuan Shen. Kung hindi mo ako papatawarin, magpapakamatay ako sa harap mo. Ikaw at ako. Boss at empleyado lang ang relasyon natin. Kung ano man ang gusto mong gawin, wala na akong pakialam. Gusto mong magpakamatay, di ba? Sige lang. Xuan Shen. Nga pala. Nasaan na ang kabibe ko? Ibalik mo sa akin. Kabibe. Hindi ba nasa'yo? Pares yun. May isa pa. Xuan Shen. Hindi ko na mahanap. Nawala ko. Nawala. Bakit nawala na naman? Buong kabataan ko yun eh. Xuan Shen. Kapag nahanap ko ang kabibe, papatawarin mo ba ako? Xuan Shen. Xuan Shen. Ano ba yung kabibe na yan? Bakit kailangan mo pang i-display? Hindi ko na masyadong matandaan. Ang alam ko lang, sobrang halaga nito. Bago ako napunta sa ampunan, inampan ako ng isang mag-asawa. Wala pa silang anak noon. Nang magkaanak na sila, iniwan na nila ako. Ang kabibing ito ay bago pa. Kung anong nangyari bago yon, hindi ko na matandaan. Kung hindi mo na maalala, huwag mo nang isipin. Kailangan nating mag-move on. Ikaw, kailan ka papasok sa SIA Group? Tungkol dyan, matagal ko na sanang gustong kausapin ka. Salamat sa tiwala mo, Boss Sia. Boss Sia na naman ang tawag mo sa akin. Sia Shaoxin. Hindi na ako papasok. Gusto kong magsimula ulit, bilang isang bagong tao. Gusto kong subukan ang sarili ko.
Okay lang kahit hindi ka pumasok sa SIA Group. Ako ang mag-i-invest sa'yo. Sabihin mo lang, magkano ang kailangan mo? Sa industriya ng high-tech. Hindi pa sapat ang alam ko. May panganib sa pamumuhunan. Kailangan mag-ingat sa pagbili ng shares. Kung mamumuhunan ka sa akin ng walang dahilan, baka mawala lahat ng pera mo. Naniniwala ako sa'yo. At umaasa rin ako na maniniwala ka sa sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Kahit anong gawin mo, basta't masaya ka. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Huwag mong isipin kung may panganib o kung malulugi ka. Gawin mo lang. Ang iba, ako na ang bahala. Ang gusto kong makita ay masaya ka araw-araw. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mo akong makilala ka at makilala mo ako. Ye Lingshen. Hindi mo man lang sinubukan na kilalanin ako. Anong iniisip mo? Wala. Wala akong iniisip. Nga pala. Tungkol sa pamumuhunan. Ilang porsyento ng shares ang gusto mo? Wala akong gusto. Gusto ko lang na maging masaya ka. Lahat. Simula ngayon. Ang ating Chongyu Tech ay opisyal ng itinatag. Inimbitahan din natin ang mga nangungunang engineer sa bansa, Engineer Dong, para tulungan tayo. Boss Lin, sigurado na ba kayo rito? Ang paggawa ng rocket ay hindi basta negosyo, at hindi rin ito paggawa ng programa. Ang domestic market ngayon ay halos blanco pa. Kaya ba talaga natin? Oo nga. Hindi pa tayo nakakahawak ng high-tech. Lalo na ang rocket na napaka-advanced. Parang wala akong masyadong tiwala. Kuya Lin, kailan ka pa naging interesado sa industriyang ito? Alam ko ang mga pagdududa ninyo. Huwag kayong mag-alala. Ito ang aking mga blueprint. Maaari ninyong tingnan. Sige. Boss Lin, hindi lang tayo kumuha ng inspirasyon mula sa world-class na teknolohiya, kundi pati na rin sa system program. Gumawa tayo ng mas detalyadong dibisyon. Henyo. Isang henyo. Kung 3 taon na ang nakalipas, ako ang pinakasalan niya. Magiging iba kaya ang lahat. Lin Tianyu. Bumalik na si Lin Tianyu. Makakapag-sorry na ako sa kanya. Kayo, bakit kayo nandito? Ang natatandaan ko, hindi ko kayo pinapunta rito. Tingnan nyo nga kayong dalawa. Kapag pinagsama kayo, halos 3 digit na ang edad nyo. Sa suot mong iyan. Kung hindi ka kilala ng mga tao, iisipin nilang isa kang executive, at asawa ng isang executive. Kung wala ako sa pamilyang ito, sa lalong madaling panahon, mauubos ninyong dalawa ang lahat. Gagawin namin kung ano ang gusto namin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Nasaan si Lin Tianyu? Totoo bang naghiwalay na kayo? Sabi sa internet, may malaking pagbabago sa Ye Group. Totoo ba iyon? Alam mo ba ang halaga ni Lin Tianyu? Kaya niyang kumita ng bilyon-bilyon para sa kumpanya sa 1 taon. Ngayon, pinakawalan mo ang ating gintong gansa. Gusto mo bang patayin sa galit ang tatay mo at ako? Ikaw talagang bata ka. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Kung hindi dahil kay Lin Tianyu noon, matagal na sanang nalugi ang kumpanya. Kung ganoon, tanungin niyo siya. Siya ang humingi ng hiwalayan. Hindi ako. Sinabi ko na noon pa, hindi ako magpapakasal sa kanya, kung hindi dahil sa pera. Sino ba ang gugustuhing magpakasal sa isang taong hindi naman niya mahal? Ano pa ba ang gusto mo sa kanya? Gwapo siya, mabuti ang pagkatao, at may kakayahan. Mahirap makahanap ng tulad niya kahit maghanap ka pa sa buong mundo. Ngayon, itinulak mo siya hanggang sa umabot kayo sa hiwalayan. Oo nga, 3 taon na. Nakita namin ng tatay mo ang lahat. Si Lin Tianyu, saan ba siya nagkulang sa iyo? Dahil lang iniligtas niya ang Ye Group, kailangan ko bang isakripisyo ang kaligayahan ko habang buhay? Paano mo nasabing isinakripisyo ang kaligayahan mo? Isang ulila si Lin Tianyu. Lahat ng kikitain niya sa hinaharap ay mapupunta sa iyo. Kung magpapakasal ka sa iba, hindi ba't mahahati ang yaman natin? Ganoon ba kahalaga ang pera? Ang kaligayahan ko, hindi ba mas mahalaga kaysa sa pera? Hindi ko alam kung mahalaga ang pera o hindi. Ang alam ko lang, kapag iniwan mo si Lin Tianyu, hindi ka na makakahanap ng lalaking kasing buti niya. Alam ko.
Mabuti siya sa akin. Paano ko hindi malalaman iyon? Pero hindi ko siya mahal. Kahit sino pa ang dumating, walang magbabago. Pero hindi ko siya mahal. Kahit sino pa ang dumating, walang magbabago. Ang damdamin ay maaaring linangin. Imposible. 3 taon na. Hindi pa rin ako nahuhulog sa kanya. Wala akong pakialam. Kailangan mo ngayon. Bawiin siya agad. Nasa cooling off period pa kayo ng divorce. Tama. Bukas ng umaga, pumunta ka sa Civil Affairs Bureau at bawiin mo ang divorce application. Imposible. Ang desisyon ko, kahit sino pa ang dumating, walang magbabago. Sige na. Umalis na kayo. Gusto ko nang magpahinga. Ikaw talaga. Maghintay ka at pagsisisihan mo ito. Bakit ako umiiyak? Bakit kailangan kong umiyak? Kahit na. Imposibleng dahil kay Lin Tianyu. Gutom na ako, Lin Tianyu. Ilang araw na siyang wala. Hindi pa rin ako sanay. Kagagaling ko lang sa isang bigong kasal. Medyo nawalan na ako ng tiwala sa kasal, pero salamat pa rin. Salamat sa kabutihan mo. Mabuti kang tao. Kaya lang, wala sa isip ko yan. Kung ganun, kung masyadong mabilis ang kasal, pwede ba tayong magsimula bilang magkasintahan? Pangako, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Gagawin ko ang lahat para magustuhan mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Subukan natin. Tianyu, sige na. Sige. Boss Ye, tulungan niyo po ako. Gusto akong sirain ni Wang Haochen. Tama na, tumayo ka na. Boss Ye. Si Wang Haochen. Kinuha na niya ako ng mga pribadong litrato. Sabi niya, kailangan kong magbayad ng 100,000 yuan. Kung hindi, ikakalat niya sa internet at ipapadala pa sa pamilya ko. Alam ko, may nagawa akong masama sa inyo noon, pero niloko lang din niya ako. Sa tingin ko, hindi mo rin ako mapapatawad. Naiinggit ako sa iyo noon. Pakiramdam ko nasa iyo na ang lahat. Kahit anong gawin ko, hindi ako makapantay. Nabulag lang ako sandali. Niloko niya ako at sinabing, tulungan ko siyang kalabanin ka. At naniwala naman ako. Pero wala talaga akong ganoong kalaking pera. Pakiusap, iligtas mo ako. Ibababalik ko rin sa iyo. Matutulungan kita. Pero may isang bagay. Kailangan mong mangako sa akin. Sige. Nakapag-ipon na ako ng sapat na pera. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Pumunta ka rito. Mag-usap tayo ng personal. Nasaan ang pera? Ang pera. Sandali lang. Papasok na iyon maya-maya. Bilisan mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Boss Ye ang totoo? Sa ginagawa mong ito, bakit naman ako matatakot sa kanya? Sinibak na niya ako. Wala na akong pera. Wala na akong dapat ikatakot. Kapag nakuha ko na ang pera, hindi rin siya magiging masaya. Hindi ba kayo magkababata? Yung kabibi na hawak mo, hindi ba iyon ang patunay ng pagmamahalan niyo noon? Anong magkababata? Makakain ba iyon? Saan galing yung kabibe na iyon? Isang basag na kabibe. Nakakatawa. Anong nakakatawa? Saan ba talaga iyon galing? Isang kabibe lang iyon. Marami niyan sa antique market. Kahit 10 piso, mahal pa rin. Tingnan mo siya. Kung makatingin sa kabibe na iyon, parang isang kayamanan. Akala ko talaga noon, napakahalaga niyan. Nagpatingin pa ako sa eksperto. Basag na kabibe lang pala. Sayang lang ang pera. Kinuha ko lang para paglaruan. Nag-ukit lang ako ng kahit ano. Naniwala naman siya. Sabi niya, sa kanya raw iyon. Ako.
Wala na akong masabi. Hindi ka ba natatakot na malaman niya ang totoo? Bakit ako matatakot? May pakialam ba ako? Para sa akin, isa lang siyang kasangkapan. Dahil sa kanya, makakakain at makakainom ako ng libre. Habang buhay na mayaman, uutuin ko muna siya para makasiping. Tapos pakakasalan ko siya. Kukunin ko ang mga shares. Tapos hihiwalayan ko siya. Ano man ang maramdaman niya, may pakialam ba ako? Huwag ka nang magsalita. Sabihin mo nga, natatakot ka ba sa kanya? Isa lang siyang babaeng hiwalay sa asawa at nag-iisa. Anong magagawa niya sa akin? Sino iyan? Sino iyan? Napakagaling. Kung hindi mo sinabi, hindi ko malalaman. Ganito pala kalaki ang plano mo. Kaya pala, ikaw ang pinakagustong makipaghiwalay ako, hindi si Lin Tianyu. Kundi ikaw. Xuanshen, ikaw, bakit ka nandito? Hulaan mo, bakit ako nandito? Xuanshen, makinig ka sa akin, hindi ako ganoon. Nagbibiro lang kami ni Liu Yao, seryoso ako sa'yo, saksi ang langit. Dapat ba kitang purihin sa pagiging palabiro mo? Niloko mo ang damdamin ko. Kinuha ang yaman ko. Kahit pa. Kinuha mo ang pinapahalagahan kong kabibe, para lokohin ako. Tinatawag mo ba itong, biro lang? Ha? Bawat litrato na ginamit mo para ay blackmail si Liu Yao, at bawat sentimo ng yaman, na ninakaw mo sa akin. Hahanap ako ng abogado, para singilin ka isa-isa. Kung hindi, maghintay kang makulong. Xuanshen, makinig ka sa akin. Hindi ko na uulitin. Xuanshen. Xuanshen, hindi ko na talaga uulitin. Ako. Natatakot ka na. Kung bibigyan pa kita ng isang pagkakataon, ang mamatay ay ako. Umalis ka. Xuanshen, Xuanshen, Zuan. Lin Tianyu, papatayin kita. Sa mga taong ito, napagkamalan kong tagapagligtas ang isang manloloko. Ang taong ito, hindi si Wang Haochen. Posible kayang si Lin Tianyu. Dapat ko ba siyang hanapin? Anong problema? Iniisip mo pa rin ba ang panloloko sa'yo ni Wang Haochen? Hindi. Matagal ko na siyang kinalimutan. Iniisip ko lang. Ang taong ito. Baka si Lin Tianyu nga. Sa ginawa ko sa kanya nitong mga nakaraang taon, bakit hindi siya nagpakilala sa akin? May punto ka. Sa tingin ko pwede mong hanapin si Lin Tianyu, para magtanong ng malinaw. Wala na akong mukhang may haharap sa kanya. Hindi naman sa ganoon, kahit na may kasalanan ka sa kanya, pero ang kabibe na hawak mo, kailangan mo pa ring ibalik sa kanya, di ba? Kailangan kong ang ibalik sa kanya, pero pakiramdam ko. Ang taong iyon, hindi siya. Sa mga taong ito, palagi akong nagsasabi na hahanapin ko ang aking first love, kung siya iyon. Dapat noon pa siya nagpakilala sa akin. Mahal na mahal niya ako noon. Hindi niya yun itatanggi. Pero ikaw din, umaasa ka lang sa kabibe para makilala ang tao. Sa totoo lang, hindi mo rin maalala ang mukha niya. Paano mo masisiguro na malinaw na natatandaan niya ang mukha mo? Tatawagan ko siya ngayon. Hindi tama. Blinak niya ako. Ipaubaya mo na sa akin ang maliit na bagay na ito. Tutulungan kitang kontakin siya. Gabi na, tumatawag ka pa rin sa akin. Gusto ba ni Miss Ren na makipagtulungan sa akin sa investment? Sige. Alam ko. Pumunta ka sa kumpanya ko para hanapin ako. Hinahanap ako ng kaibigan ni Ye Lingshen. Sabi niya para daw sa investment. Pero pakiramdam ko walang magandang mangyayari. Gabi na ah. Bakit ka nandito?
Nag-aalala akong mapagod ka. Ipinagluto kita ng midnight snack. Ayaw kitang makita. Ayaw ko rin kumain. Ilayo mo yan. Hindi ba kita naistorbo? Unang beses kong magluto. Hindi ko alam kung masarap. Kung hindi masarap, wag mo nang kainin. Ang mga bagay na ginawa mo ng seryoso, siguradong masarap. Kaya lang. Hindi mo na kailangang pumunta ng ganito Kabi para makita ako. Bakit? Ayaw mo ba akong makita? Magkasintahan na tayo ngayon. Hindi ba normal lang na bisitahin ko ang boyfriend ko? Napansin ko na may masama kang ugali. Kapag nagiging abala ka, nakakalimutan mong kumain. Hindi mo na kailangang mag-abala. Hindi ito abala. Dati, ikaw ang nag-aalaga sa iba. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Ano ang relasyon ninyo? Bakit ka nandito? Siyempre nandito ako. Magkasintahan na kami ngayon. Kaya wala namang emergency talaga. Pinatawagan ka lang niya sa akin. Para papuntahin siya dito para makita ako, tama ba? Sa tingin ko, pwede kayong mag-usap ng maayos. 3 taon na kayong hindi nag-uusap ng malinaw. Umaasa ka bang magkakaayos kayo agad ngayon? Sabi ni Miss Ye gusto niyang makipagtulungan sa akin. Pero nakalimutan ko, ang kaibigan ng isang masamang tao, ay masamang tao rin. Ikaw, may gagawin pa ako. Huwag na kayong bumalik para hanapin ako. Ito ang midnight snack na dinala ko para sa kanya. Noon, pumupunta rin si Lin Tianyu para alagaan ako kapag nag-o-overtime ako. Pero binaliwala ko lang ang lahat ng kanyang kabutihan. Ngayon, hindi lang ang kabutihang iyon ang nawala sa akin. Nawala rin siya sa akin. May gagawin pa ako. Uuwi na ako. Kung gusto nyo pang manatili dito, at makulong sa loob ng gate, wala na akong pakialam doon. Teka. Kahit ito hindi mo na maalala. Ang kabibe ko. Kailan mo kinuha yan? Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng diborsyo, nagkaroon ng bagong masamang ugali si Miss Ye. Nagnanakaw ng gamit ng iba. Saan nyo nahanap ang kabibe ko? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Napulot namin yan. Wala akong pakialam kung saan nyo nahanap yan. Ibalik nyo na sa akin ang kabibe. Sabihin mo muna sa akin. Saan mo nakuha yan? Kung hindi mo sasabihin ang totoo, hindi ko ibibigay sa'yo. Sa akin naman talaga yan. Karapatan kong bawiin yan. Wala kang pakialam kung saan ko kinuha. Binili ko yan. Okay, binili ko yan sa antique market. Kaya ibalik mo na sa akin. Sinungaling. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Saan mo binili? Kailan mo binili? Magkano mo binili? Kung hindi mo sasabihin ang totoo, hindi ko ibibigay. Wala talaga akong balak kausapin ka. Pero dahil mapilit ka, sasabihin ko sa'yo. Nalaman mo rin naman kalaunan. Ulila ako. Bago ako napunta sa ampunan, may mag-asawang umampon sa akin. Ang shell na ito, nasa akin na bago pa ako inampon. Kung ano ang nangyari pagkatapos, hindi ko na matandaan. Nakalimutan ko na lahat. Ang natatandaan ko lang, napakahalaga ng shell na ito. Pwede mo na bang ibalik sa akin? Nakalimutan mo na lahat. Paano mo makakalimutan ang lahat? Paano mo hindi matandaan ang kahit ano? Natatandaan mo pa ba ako? Ikaw. Siyempre natatandaan kita, kung hindi noong college, na nakilala kita, at naging bulag sa pagmamahal sa'yo. Hindi sana ako nagdurusa hanggang ngayon. Ngayon lang ako natauhan. Hindi ganyan. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Ibalik mo na sa akin ang shell. Ako si Xiao Shuan. Sa Xuanj Village. Ang laging nakasunod sa'yo. Ang batang si Xiao Shuan. Hindi kaya. Pati ang mga ito. Nakalimutan mo na rin. Xiao Shuan. Xuanj Village. Ano bang sinasabi mo? Kahit pa magkakilala talaga tayo noon. Ang nakaraan. Dapat na nating kalimutan.
Paano ko makakalimutan? Iniligtas mo ako. Ikaw ang tagapagligtas ko. Kaya lang noon. Hindi ko alam na ikaw yun. Hindi ko alam. Hindi mo talaga malalaman. Hindi mo man lang sinubukang kilalanin ako. Kahit hanggang ngayon, hindi mo pa rin. Sinubukang kilalanin ako. Lagi ka na lang nagpapasya ayon sa gusto mo. Naisip mo ba kailanman na ituring akong isang tao? Hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kahit pa magkakilala talaga tayo noon. Kahit pa naging mahalaga ka sa akin noon. Pero ngayon, hindi na. Ang relasyon natin. Mula noong araw na naghiwalay tayo, hindi. Hindi naman talaga nagsimula. Patawad. Hindi ko alam na ikaw yun. Pinagtiis kita ng matagal. Tapos na yun. Kalimutan mo na rin sana agad, President Ye. Bitawan mo ako. Paano ko magagawang bitawan ka? Nakalimutan mo na ba, noon? Dinala mo ako sa sapa para manghuli ng isda. Tumakbo tayo sa buong bundok. Tinirintes mo ang buhok ko. At dinala mo ako para kumain ng masasarap. Ako ba yung taong yun? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng yun? Hindi kaya. Hindi mo na talaga natatandaan. Sabi mo. Poprotektahan mo ang taong nasa tabi mo. Ang maliit na buntot na ito. Nakalimutan mo na ba talaga ang lahat ng ito? Nakakainis ka na ba? Sinabi ko na ngang hindi ko na natatandaan. Huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Kahit na may namagitan sa atin noon. Hindi na ikaw yung taong yun ngayon. Ito. Ang peklat na ito. Natatandaan mo pa ba ang peklat na ito? Noon. Sa gilid ng bangin. Nakakita tayo ng isang maliit na pink na bulaklak. Alam mong gusto ko yun. Kaya pinulot mo para ibigay sa akin. Pero, aksidente kang nadulas at nahulog. Damyugo pa ng husto ang braso mo. President Ye. Pakiusap, bitawan mo ako. Ang taong sinasabi mo ay hindi ako. Wala akong kinalaman sa kanya, Miss Ren. Pakiusap, isama mo na ang kaibigan mo at umalis na kayo. Tatawag din ako ng security. Hinding-hindi ko na kayo papapasukin ulit. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Noon, niloko ako ni Wang Haochen. Kasalanan ko dahil naging tanga ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hayaan mong alagaan kita. Hayaan mong bumalik ako sa tabi mo. Pwede ba? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag na kayong mag-abala, President Ye. Ang boyfriend ko. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Anong sinabi mo? Kayo na. Kayo. Hindi ba't kailan lang? Kakahiwalay lang natin. Lin Tianyu. Matagal na ba kayong may relasyon? Bago pa tayo maghiwalay, may relasyon na kayo. Kaya. Dahil ba sa kanya? Ang pagiging kami ni Tianyu ay purong kagustuhan ko lang. Wala siyang kinalaman dito. 3 taon ko na siyang gusto. Lagi ko siyang hinihintay. 3 taon. Kaya nawala ka ng 3 taon. Hindi kaya. Dahil ba? Alam kong ikakasal na kayo noon. Kaya hindi ko kayo ginambala. Hanggang sa maghiwalay kayo. Tsaka ko lang naisip na may pagkakataon na ako. President Ye, ang mabuting lalaki ay hindi pinapakawalan. Pinalampas mo na siya. Kaya wala na. Hindi ako naniniwala. Sa loob ng 3 taon na ito, siguradong sinusundan mo kami. Siguradong ikaw ang may pakana nito. Ikaw ang dahilan kaya kami naghiwalay. Wala itong kinalaman sa akin. Ang paghihiwalay ninyo ay problema mo. Wala akong kinalaman dyan. Tianyu. Siguradong niloloko mo lang ako. Tama ba? Ayos lang. Magsimula na lang tayo ulit. Bakit ka? Bigla-bigla na lang umalis. Tara na. Alis na tayo. Posible kaya na ang nawala kong alaala ay may kinalaman talaga sa kanya. Ano naman kung may kinalaman? Hindi na tayo magkatugma, hiwalay na rin tayo, at hindi na tayo magkikita pa. Huwag na tayong humanap ng gulo.
Huwag mo nang isipin. Halika, umuwi na tayo. Tara. President Sia, nahanap na po si Miss Sia. Nasa Susho siya ngayon. Ang anak ko. Sa wakas ay nahanap na rin. Ilang taon na ang nakalipas, nagpumilit siyang lumabas at makipagsapalaran. Sabi pa niya hahanapin daw niya ang pag-ibig. Wala man lang akong naging balita. Mabuti naman ngayon. Nahanap na siya. Kaya lang. Bakit? Ano pang nangyari? Totoo pong may nobyo na si Miss Sia, at balita ko ay kakahiwalay lang nito sa asawa. Pero mabuti naman daw ang pagkatao ng lalaking ito, at may kakayahan din. Kakatayo lang ng kanyang high-tech na kumpanya, sa Susho, at nakakapag-establish na rin siya doon. Pero, hiwalay sa asawa. Ito, medyo, Tara, pumunta tayong Susho. Gusto ko siyang makilala. Kahit na umasa ako sa stocks, para makuha ang startup capital, ang susunod na trabaho sa paggawa ng rocket, ay napakalaki. Kung hindi dahil sa investment mo, wala sanang ganitong tagumpay ang Chongyu Tech ngayon. Tungkol sa pera, kahit sino naman pwedeng mag-invest. Kapag nakilala na ang pangalan ng Chongyu Tech, maraming tao ang mag-aabang na bigyan ka ng pera. Kaya ang mahalaga ay hindi ako, kundi ikaw. Ikaw ang nagbigay ng mas maraming oportunidad sa Susho. Ito ang magpapakinang sa buong industriya dahil sa presensya mo. Bakit ka pa nakatulala dyan? Paano natin gagawin ang celebration party? Oo nga, dapat nga tayong magkaroon ng celebration party. Nitong mga nakaraang araw, naging mahirap para sa lahat. Ganito na lang, ako na ang bahala sa maliit na bagay na ito. Sisiguraduhin kong magiging masaya ang lahat. Sige, ipinapaubaya ko na sa iyo. Anong nangyari? Sabi ko hindi ako uuwi. Paano mo ako nahanap? Nakauwi na ako. Hindi ka pa ba umuuwi? Naghanda pa naman ako ng sorpresa para sa kanya. Hayaan mo na. Hintayin pa natin siya. Oo nga. Ang ganda ng setup na ito. Donggang, nakita mo ba si Miss Sia? Hindi siya umuwi kagabi. Naka-off ang phone niya nung tinawagan ko. Nag-message siya sa akin na may gagawin daw siyang importante. Pero hindi naman siguro aabutin ng buong gabi. Hindi mo siya makontak. No, Miss Sia. Hindi ko siya nakita. Ikaw, hindi ko nakita. Nakita mo ba si Miss Sia? Hindi, ikaw. Kailan mo siya huling nakita? Hindi. Nawawala ba si Miss Sia? Anong nangyayari? Sabi ni Mr. Lin kanina, hindi daw umuwi si Miss Sia kagabi. Anong ibig sabihin nun? Nagsasama na pala sila. Kailan pa? Ang bagal naman ng balita mo. Nakatayo ka pa dyan. Dapat tawagin mo na siyang boss lady. Miss Sia, oras na para lumabas ka. Ang venue na ito, hindi ba si Miss Sia ang nag-ayos nito? Wala ba kayong nakita ni anino niya? Wala. Napansin mo ba? Ang venue ng celebration party na ito, parang setup ng kasal. Ngayong sinabi mo, oo nga no. Sinong ikakasal? Mayroon kayang gagamitin ng party para mag-propose. Mag-propose. Sino? Sino? Hindi ko alam. Tian Yu. Tian Yu. Tian Yu. Pasensya na. Pinag-alala kita. Xuanshen, may problema. Ano yun? Dahan-dahan ka lang. Nakita ko si Sia Shaoxin na nakasuot ng wedding dress. Papunta sa celebration party ng Chongyu Tech. Huwag mong sabihin na, magpo-propose siya ngayon. Tara, ituro mo ang daan. Pigilan natin siya. Siguradong kaya ni Tian Yu. Nabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Tara.
Kahit sinabi mong may gagawin ka, pero hindi ka makontak, nakakaalala talaga. Sorry, Tianyu. Ang totoo, hindi ko sinabi sa'yo. Tumakas lang ako sa bahay namin. Ang pamilya ko, wala sa Sioux City. Parang, hindi mo nga nabanggit ang tungkol sa pamilya mo. Ang mga balita sa labas tungkol sa'yo. Ikaw lang mag-isa, ang nagpapatakbo ng Sia Group, kahit sa buong Sioux City. Wala ring apelyidong Sia, kaya parang ikaw ay. Parang lumitaw na lang bigla, kahapon. Nahanap na nila ako talaga. Pero, ayokong bumalik kasama nila. Dahil, natatakot akong ipagkasundo nila ako sa taong hindi ko mahal. Tapos, dinala ako ng mayordomo sa harap ng mga magulang ko. Oo, dumating din sila. Kahapon, sinabi ko sa mga magulang ko ang lahat. Sinabi ko rin sa kanya ang nangyari kahapon. Tianyu, napakabuti mong tao. Ginamit ko na ang lahat ng swerte ko, at pagsisikap para makilala ka, binata. Alam ko na ang lahat, mag-isang nagtayo ng high-tech na negosyo, at napakahusay pa ng ginawa, may lakas ng loob, may magandang kinabukasan. Noong una, akala ko ang aming pinakamamahal na anak, ay nakatagpo ng manloloko, pagkatapos siyang pakinggan, saka ko lang nalaman na marami kang pinagdaanan. Salamat sa paghihirap mo, ipagkatiwala ang aming anak sa iyo. Panatag na kami. Kaya, Tianyu, ikaw, gusto mo ba akong pakasalan? Pakasalan mo siya. Xuanshen, 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 Xuanshen. Kayo. Ang mga magulang ni Sia Shaoxin, sila pala ang pinakamayaman sa kabisera. Kaya pala, hindi niya kailanman sinabi sa akin. Tianyu, hindi ka pwedeng pumayag. Sinabi mo na ako lang ang mahal mo. Tianyu. Sinabi mo, ako lang ang mahal mo. Tianyu, Xuanshen, hindi ba si Boss Ye yun? Pigilan niyo siya. Xuanshen, Tianyu, Xuanshen, Xuanshen. Shaoxin, palagi kang nauuna sa akin. Nauunang hanapin ako. Nauunang mahalin ako. Kahit sa pag-aalok ng kasal, nauuna ka pa rin sa akin. Pero gusto ko lang linawin. Tungkol sa pag-aalok ng kasal, ako ang nauna sa iyo. Shaoxin. Sia Shaoxin. Gusto mo ba akong pakasalan? Pakasalan mo siya. Gusto ko. Pakasalan mo siya.